Nag-umpugan ang mga kristal na kopita ng alak sa mga porselanang plato habang nagtitipon ang aming pamilya para sa aming tradisyonal na pananghalian ng linggo sa mansyon. Inayos ko ang aking simpleng itim na bestida. Pakiramdam ko'y hindi ako kabilang sa gitna ng designer outfit ng aking kapatid na si Katrina at ng mga perlas ni Mama. Ang aking laptop bag na naglalaman ng 5 taon ng aking quantum research ay mabigat na nakapatong sa tabi ko. Isabela, simula ni Papa, habang pinaiikot ang bordo sa kanyang kopita. Kailangan nating pag-usapan ang pondo para sa iyong pananaliksik. Natigil ang aking tinidor sa kalagitnaan ng ere. Ang quantum stability algorithm na aking dinedevelop ay ang buong buhay ko mula nang makapagtapos ako sa MIT. Ano po ang tungkol doon? Nararamdaman ng board na panahon na para putulin ang ating pagkalugi, sabi niya. Habang idinadausdos ang isang dokumento sa ibabaw ng lamesang mahogany, ibebenta natin ang research division. Napangisi si Katrina sa likod ng kanyang kopita ng alak. Sa wakas, nakakahiya na sa pangalan ng pamilya ang basement lab na yan. Pero malapit na tayo sa isang breakthrough, pagtutol ko, habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Ang mga quantum stability test ay nagpapakita ng magagandang resulta. Ang maganda ay hindi kumikita. Putol ni Papa. Kailangan ng Alcantara Group ang katiyakan, hindi mga teorya. Inayos ko na ang pagbebenta sa Global Tech. Pinunasan ni Mama ang kanyang labi gamit ang serbilyeta. Hija, panahon na para gumawa ka ng isang bagay na praktikal. Ang dibisyon ni Katrina ay nagpapasok ng tunay na kita sa pamamagitan ng panggagaya sa mga inobasyon ng ibang kumpanya, bulong ko. Sa pamamagitan ng paggawa ng pera, sagot ni Katrina. Habang ikaw ay naglalaro sa iyong mga equation sa dilim, itinulak ni Papa ang mga papel palapit sa akin. Pirmahan mo ang mga transfer document. Nag-aalok ang Global Tech ng $2 milyong para sa buong proyekto. 2 milyon. Halos matawa ako. Papa, ang mga potensyal na aplikasyon pa lamang ay walang halaga kung walang patunay. Pag-interrupt niya, pirmahan mo. Nag-vibrate ang telepono ko sa aking bag. At muli, sikat ka ngayong gabi. Pangaasar ni Katrina. Nanginginig ang mga daliri ko nang kunin ko ang aking telepono. 3 mensahe mula sa patent office na may markang urgent ang umilaw sa aking screen. Binuksan ko ang una, Quantum Stability Algorithm Patent number 4578. Ang pangalawa, Breakthrough Designation, ipinagkaloob. Ang pangatlo, ang nagpatigil sa puso ko. Paunang alok sa subasta, nagsisimula sa 3.7 bilyon. Mangyaring magbigay ng abiso. Tumingin ako kay Papa na pumipirma na sa mga transfer paper gamit ang kanyang Mont Blanc pen. Tapos na, deklara niya, na tinapos ito ng may pagmamalaki. Oras na para sumali ka sa totoong mundo, Isabela. Kawili-wiling tiempo, sabi ko ng mahinahon habang itinatapat sa kanila ang aking telepono. Mukhang hindi sang-ayon ang patent office sa mga walang kwentang teorya. Kumalatog ang pluma mula sa kamay ni Papa, nag-iwan ng mantsa ng tinta sa kanyang malinis na puting mantel. Nanigas ang kopita ni Katrina sa kalagitnaan ng pag-inom. Tumama ang tinidor ni Mama sa kanyang plato na may matinis na kalansing 3.7. Nabulunan si Katrina. Bilyon? Pagtatapos ko, hindi milyon, bilyon. Tumayo ako habang kinukuha ang aking laptop bag at panimulang alok pa lang yan. Susunggaban sana ni Papa ang mga papel na kapipirma niya lang, ngunit mas mabilis ako ang mga ito. Itinaas ko ang mga transfer document ay walang halaga. Ang patent ay nasa pangalan ko, hindi sa Alcantara Group. Pribado ko itong inirehistro noong nakaraang linggo. Hindi mo maaaring gawin yan, sigaw ni Papa. Ang kumpanya ang nagpondo. Ang personal trust fund ko ang nagpondo nito pagtatama ko. Ang iniwan sa akin ni Lola. Hindi ako kumuha kahit isang sentimo mula sa pera ng kumpanya.
Ngumiti ako. Naaalala ang mga huling salita ni Lola. Huwag mong hayaang ikulong nila ang iyong talino, apo. Nag-vibrate muli ang telepono ko. Paumanhin, sabi ko habang binabasa ang bagong mensahe. Tinaasa ng Google ang alok sa 4 na bilyon. Pag-usapan na ba natin kung sino ang sasali sa totoong mundo ngayon? Natahimik ang silid kainan, maliban sa mahinang kalansing ng nanginginig na kopita ni Katrina sa kanyang mga ngipin. Inilabas ko ang aking tablet na nagpapakita ng quantum stability simulation na kumonsumo sa buhay ko sa loob ng 5 taon. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung ano ang muntik nyo nang ibenta sa halagang barya. Nagliwanag ang holographic display sa silid kainan. Ipinapakita ang mga quantum particle na sumasayaw sa perpektong sabayan. Namutla ang mukha ni Papa nang makilala niya ang mga implikasyon. Quantum computing na walang decoherence, paliwanag ko, habang iniikot ang display. Perpektong katatagan sa temperatura ng silid. Ilang dekada nang sinusubukang lutasin ito ng bawat malaking tech company. Pero ang mga ulat mo ay nagpakita ng hindi pare-parehong resulta, utal ni Katrina. Mahina akong tumawa. Ang mga ulat na iyon, maingat na ginawang mga pain. Natuto ako sa panonood sa iyo, Ate Kat, kung paano ka nagnanakaw ng mga inobasyon mula sa ibang mga dibisyon. Akala mo ba talaga hahayaan kong maging vulnerable ang tunay kong pananaliksik? Nanginginig ang mga kamay ni Mama habang inaabot ang kristal na pitsel. Isabela, tiyak na mapag-uusapan natin ito bilang isang pamilya, tulad ng pag-uusap ninyo sa pagbebenta ng gawa ng buhay ko. Nag-swipe ako sa iba pang mga dokumento ng patent sa aking tablet. At hindi lang isang patent. 12 ang isinampa ko. Ang quantum stability algorithm ay pundasyon pa lang. Naging kulay abo ang mukha ni Papa. 12. Quantum computing, quantum encryption, quantum storage. Inisa-isa ko ang bawat salita na nagpapapiksi sa kanya. Ang konserbatibong pagtatantya ay nagkakahalaga ang kumpletong portfolio ng patent ng 15 bilyon. Ngunit malamang na mababa pa yan kung isa sa alang-alang ang mga aplikasyong militar. Isang mensahe pa ang umilaw sa aking telepono. Kung pag-uusapan ang mga aplikasyong militar, ngumiti ako. Ito ang Department of Defense. Humihiling ng isang kagyat na pagpupulong. Natabig ni Katrina ang kanyang kopita ng alak. Ang pulang likido ay kumalat sa puting mantel. Nilinlang mo kami. Hindi, mahal kong kapatid. Pinrotektahan ko ang aking sarili. Tumayo ako. Hinahawi ang aking bestida. Mula sa pamilya na dapat sanang nagpoprotekta sa akin. Muling inabot ni Papa ang mga transfer paper. Bilang CEO ng Alcantara Group, baka gusto mong pag-isipan muna yan pagputol ko habang inilalabas ang isang huling dokumento. Naaalala mo noong pinapirma mo ako sa mga board appointment paper noong nakaraang buwan? Yung hindi mo man lang binasa ng maigi? Nanigas ang kanyang mga kamay. Tingnan mo ang pahina 47, talata 3. Mungkahi ko. Kung saan idinetalye ang automatikong paglipat ng voting shares kung sakaling may pagtatangkang pag-appropriation ng intellectual property. Napasinghap si Mama habang galit na binubuklat ni Papa ang mga pahina. Mula noong tiningnan ko ang aking relo, 12 minuto na ang nakalipas nang pilitin mong ipagbili ang aking pananaliksik. Ako na ang naging mayoryang shareholder ng Alcantara Group. Ang tunog ng maraming teleponong nag-vibrate ang pumuno sa natigilang katahimikan. Kumakalat na ang balita. Pagkatapos ay inilagay ko ang aking serbilyeta sa mesa. Naniniwala ako na ang aking unang aksyon bilang controlling shareholder ay ang pagtawag ng isang emergency board meeting. Papa, ihanda mo na ang iyong retirement speech. Kinuha ko ang aking mga gamit. Huminto sa pintuan ng silid kainan. Katrina, linisin mo na ang iyong opisina. Ang iyong kasaysayan ng corporate espionage ang ating unang agenda. Ang papalubog na araw ay naghagis ng mahahabang anino sa mga bintana na nagpapatingkad sa kaguluhang iniwan ko sa hapagkainan. Natapong alak, nagkalat na mga papel, at mga basag na ilusyon. Muling nag-vibrate ang aking telepono na may isa pang alok, ngunit hindi na ako interesado sa pagbebenta.
May mas malalaki akong plano para sa aking quantum revolution. At ito ay simula pa lamang. Kinabukasan, ang boardroom ng Alcantara Group of Companies ay puno ng tensyon. 14 na miyembro ng board ang nakaupong matigas sa kanilang mga upuang katad, palihim na sumusulyap sa pagitan ko at ng aking ama na mahigpit ang kapit sa kanyang upuan sa dulo ng mesa. Ang emergency meeting na ito ay magsisimula na. Anunsyo ng corporate secretary. Bahagyang nanginginig ang boses. Sa mga screen sa likod niya, ang stock ng kumpanya ay tumalon na ng 47% sa balita ng quantum patent breakthrough. Bago tayo magsimula, panimula ni Papa, sinusubukang panatilihin ang kanyang autoritatibong tono. Magsimula tayo sa mga katotohanan, pagputol ko habang inilalabas ang aking tablet. Attorney Roberts, pakipamahagi ang mga dokumento. Lumapit ang aking abogado, namimigay ng makakapal na folder. Tulad ng makikita ninyo, ang mga quantum technology patent ni Miss Alcantara ay independenteng hawak. Bukod dito, ang kanyang pagkuha ng controlling shares ay legal na may bisa sa ilalim ng Artikulo 7 ng Company Charter. Imposible! Sigaw ni Katrina mula sa kanyang upuan malapit kay Papa. Ni minsan ay hindi siya dumalo sa isang board meeting. Ngumiti ako. Ipinapakita ang security footage mula sa aking lab. Sa katunayan, dumalo ako sa bawat pulong sa nakaraang taon. Hindi niyo lang ako nakita. Ipinakita sa mga screen ang iba't ibang maintenance staff at junior assistant. Sa likuran ng mga board meeting, sa bawat clip, iba't ibang muka, iba't ibang uniforme ang suot nila. Lahat ako, nangangalap ng impormasyon, facial modification technology, paliwanag ko, habang hinihipo ang aking natural na mukha ngayon. Isa pang patent sa aking portfolio. Nakakamangha kung paano ka nagiging invisible kapag inaakala ng mga tao na naghahain ka lang ng kape. Namuti ang mga buko ng daliri ni Papa sa mga braso ng upuan. Hindi papayag ang board sa manipulasyong ito. Ang board? Putol ko? Ay maaaring mas interesado rito. Nag-click ako sa susunod na screen na nagpapakita ng detalyadong mga talaan ng corporate espionage ni Katrina. 5 taon ng mga ninakaw na inobasyon, mga mananaliksik na ibinaon, at mga sinirang karera. Lahat para mapanatili ang ilusyon ng iyong mahalagang innovation division na walan ng kulay ang mukha ni Katrina habang pinupuno ng kanyang mga krimen ang mga screen. Miss Alcantara? Nagsalita si Mr. Chin mula sa audit committee. Ano po ba talaga ang inyong ipinapanukala? Tumayo ako at lumakad papunta sa bintana na tanaw ang lungsod. Ang Alcantara Group ay itinatag sa tunay na inobasyon ng aking lolo. Hindi pagnanakaw, hindi pananakot, kundi mga tunay na tagumpay. Bumalik ako sa board. Ipinapanukala kong bumalik tayo sa mga prinsipyong iyon. Muling nag-vibrate ang aking telepono. Ang bidding para sa mga patent ay umabot na sa 6 na bilyon. Binaliwala ko ito. Epektibo kaagad. Ire-restructure ko ang kumpanya. Ang mga mananaliksik na ibinaon ninyo, pinindot ko ang isang buton at bumukas ang pinto. Pumasok ang isang grupo ng mga pamilyar na mukha, mga siyentipiko at inhinyero na itinulak palabas ni Katrina sa mga nakaraang taon. Sila, ang inyong mga bagong department head. Kalokohan ito! Sigaw ni Papa. Hindi mo maaaring basta-basta. Kaya ko. At may isa pa akong sorpresa. Tumango ako kay Attorney Roberts na namahagi ng isa pang set ng mga dokumento. Ang quantum technology. Simula pa lang yan, kilalanin ninyo ang Project Phoenix na puno ang mga screen ng mga disenyo at simulation na nagpanganga sa mga miyembro ng board. Maging si Katrina ay napasandal, pansamantalang nakalimutan ang kanyang galit. Ano? Ano ito? Bulong ng isang tao, ang hinaharap. Simpleng sagot ko, at nakatayo na ito. Ipinakita sa mga screen ng boardroom ang isang napakalaking pasilidad sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng aking maliit na basement lab. Isang quantum computing center na mas malaki pa sa 3 football field.
Habang inaakala ninyong naglalaro lang ako sa mga equation, paliwanag ko habang nagzo-zoom in sa iba't ibang section. Itinayo ko ang pinaka-advanced na quantum research facility sa mundo na ganap na pinondohan ng aking trust fund at ng mga pribadong investor na tunay na nakakaintindi ng inobasyon. Imposible, bulong ni Katrina. Ang konstruksyon pa lang ay mapapansin na ng iyong mga corporate spy? Ngumiti ako. Masyado silang abala sa pagnanakaw ng mga luma ng teknolohiya para mapansin ang tunay na trabahong nangyayari sa ilalim mismo ng kanilang mga paa. Literal. Ipinakita ko ang mga resulta ng pagsubok ng pasilidad. 3 linggo na ang nakalipas. Nakamit natin ang quantum supremacy. Noong nakaraang linggo, nalutas natin ang mga problema sa protein folding na aabuti ng daan-daang taon para sa mga tradisyonal na supercomputer. Kahapon, na-crack natin ang atmospheric carbon capture. Nagsimulang mag-vibrate ng sabay-sabay ang mga telepono ng mga miyembro ng board habang nagre-react ang mga merkado sa bawat revelasyon. Ang stock ng Alcantara Group ay pumapailan lang. Pero hindi lang yan. Pagpapatuloy ko, habang nagkiklik sa susunod na screen. Dr. Rivera, gusto mo bang ipaliwanag ang breakthrough ng iyong departamento? Isang babaeng sinisante ni Katrina, 2 taon na ang nakalipas ang lumapit gamit ang quantum stability algorithm ni Miss Alcantara. Nakabuo kami ng isang room temperature quantum computer na kasing laki ng isang laptop. Handa na ang prototype para sa demonstrasyon. Sa wakas ay nakapagsalita si Papa. Hindi mo maaaring. Ang mga taong ito ay tinanggal na. Iligal na tinanggal. Pagtatama ko. Matapos silang tumanggi na hayaang nakawin ni Katrina ang kanilang pananaliksik. At tungkol diyan, tumango ako sa security. Pakisama ang aking kapatid sa kanyang opisina para kunin ang kanyang mga gamit. May ilang katanungan ang NBI Corporate Fraud Division para sa kanya. Habang inilalabas si Katrina na sumisigaw tungkol sa katapatan sa pamilya, bumalik ako sa board. Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na hinaharap ng Alcantara Group. Papa, baka gusto mong mag-notes. Ito na ang huli mong board meeting. Nagtaas ng kamay si Mr. Chin. Ang mga shareholder ay tuwang-tuwa. Pagtatapos ko, ipinapakita ang stock ticker. Tumaas tayo ng 89% at patuloy na umaakyat dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang Alcantara Group ay tunay na nag-innovate. Lumipat ako sa dulo ng mesa, tumayo kung saan namuno ang aking ama sa kumpanya sa loob ng 2 dekada. Ang Project Phoenix ay hindi lang tungkol sa quantum computing. Ito ay tungkol sa pagbabago ng kumpanyang ito, pabalik sa kung ano ang itinayo ng aking lolo, isang tunay na lider sa teknolohiya. Nanginginig na tumayo si Papa. Pinlano mo ito, lahat ng ito, ang mga patent, ang shares, ang pasilidad, 5 taon. Tango ko. Mula noong tinawanan mo ang aking paunang quantum proposal at ibinigay ang pondo sa departamento ni Katrina, noong araw na iyon, natutunan ko na minsan. Ang pinakamahusay na paraan para protektahan ang inobasyon ay itago ito mula sa mga magnanakaw nito. Muling nag-vibrate ang aking telepono. Ang bidding ay umabot na sa 8 bilyon. Pinindot ko ang ignore. Pero ngayon, ngumiti ako sa mga balisang miyembro ng board. Ngayon, gagawin natin ang mga bagay sa liwanag. Simula sa isang kumpletong reorganisasyon ng executive team. Dr. Rivera, ikaw ang ating bagong pinuno ng inobasyon. Mr. Chin, gusto kong pamunuan mo ang audit sa dibisyon ni Katrina. At si Papa, tumingala siya. Nakulay abo ang mukha, ang mga detalye ng retirement package ay nasa iyong folder. Iminumungkahi kong kunin mo ito bago magsimula ang investigasyon ng SEC. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa mga bintana ng boardroom na nagpapatingkad sa quantum future na ipinapakita sa mga screen. Ako ay nagbago mula sa di nakikitang anak tungo sa pinakamakapangyarihang tao sa silid. Isang buwan pagkatapos ng takeover, ang headquarters ng Alcantara Group ay may ibang enerhiya.
Ang dating mapanupil na executive floor ay ginawang isang innovation hub na may mga pader na salamin na pumalit sa mga saradong pinto at mga mananaliksik na malayang nagbabahagi ng mga ideya. Nakatayo ako sa naibalik na opisina ng aking lolo na ngayon ay akin na. Pinapanood ang pagsikat ng araw sa lungsod. Ang mga pinakabagong resulta mula sa quantum facility ay dumadaloy sa aking tablet. Mga cancer protein mapping na nalutas sa loob ng ilang oras sa halip na taon. Mga climate model na kayang hulaan ang mga pagbabago hanggang sa antas ng kapitbahayan. At quantum encryption na ginagawang larong bata ang kasalukuyang seguridad. Miss Alcantara, pumasok ang aking katulong. Nandito po ang inyong ina at kailangan po kayo ng mga federal investigator para repasuhin ang mga file ng kaso ni Katrina. Humarap ako mula sa bintana. Inaayos ang aking blazer. Anong hitsura ni Mama? Iba po. Wala nang mga perlas ngayon. Tumango ako. Papasukin mo siya. Nag-aalangang pumasok si Mama. At halos hindi ko siya makilala. Wala na ang mga designer suit at ang mapagmataas na kilos. Nakasuot siya ng simpleng business attire at may dalang folder na ibenta na ang bahay. Mahinang sabi niya, napirmahan na ang mga retirement paper ng iyong ama at si Katrina nakikipagtulungan sa investigasyon. Lumubog si Mama sa isang upuan, ang ebidensya. Mas malala pa sa inaakala namin, hindi lang siya nagnakaw ng mga inobasyon, sinira niya ang mga karera, mga buhay. Alam ko, sagot ko, habang ipinapakita ang mga file sa wall screen. Kaya't tinuntun ko ang bawat mananaliksik na sinira niya. Marami sa kanila ay bumalik na ngayon, namumuno sa sarili nilang mga dibisyon. Ibinalik mo ang kanilang mga buhay. Ibinigay ko sa kanila kung ano ang nararapat sa kanila. Buo kong hinarap siya. Isang bagay na nakalimutan na ng pamilyang ito kung paano gawin. Binuksan ni Mama ang kanyang folder na may nanginginig na mga kamay. Nakita ko ito sa pag-aaral ng iyong ama. Ang iyong mga guhit noong bata ka pa. Mga quantum equation. Noon pa man. Sinusubukan mo nang ipakita sa amin sa loob ng maraming taon. At nakita ninyo kung ano ang gusto ninyong makita. Sabi ko, hindi sa masamang paraan. Ang tahimik na anak, ang siyentipiko sa basement, ang kabiguan ng pamilya. Kami ang kabiguan. Bulong niya. Ang iyong lolo, kung nabubuhay siya, sobrang ipagmamalaki ka niya. Naglakad ako sa pader kung saan ko isinabit ang mga orihinal na patent ng aking lolo sa tabi ng sa akin. Alam niya, bago siya namatay, nag-iwan siya ng sulat para sa akin kasama ang aking trust fund. Ingatan mo ang mga tahimik. Isinulat niya, sila ang karaniwang gumagawa ng revolusyon. Nag-vibrate ang aking telepono. Isa pang tagumpay mula sa Quantum Lab. Ang mga pagsubok para sa cancer ay nagpapakita ng 98% na rate ng tagumpay. Magsisimula na ang board meeting sa loob ng 10 minuto, sabi ko, habang kinukuha ang aking mga file. Ia-anunsyo natin ang bagong medical division ngayon. Gusto mong manatili? Nagulat si Mama. Wala na akong posisyon. Sa totoo lang, naglabas ako ng isang dokumento. Mayroon akong panukala. Kailangang i-restructure ang charitable foundation ni Lolo. Dapat itong magpondo sa mga batang siyentipiko, hindi sa mga membership sa country club. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin, ang nakaraan ay nakaraan na. Matatag kong sabi. Ang tanong ay, ano ang itatayo mo ngayon? Bumukas ang mga pinto ng boardroom at pumasok si Dr. Rivera, kasama ang medical team. Ang kanilang mga mukha ay nagniningning sa kagalakan. Isa na namang quantum breakthrough na handang baguhin ang mundo. Oras na para simulan ang pulong. Sabi ko kay Mama, sasama ka ba sa amin? Tumayo siya, itinuwid ang kanyang mga balikat. Oo, oras na para matutunan ko kung ano ang hitsura ng tunay na inobasyon. Habang naglalakad kami papunta sa boardroom, muling nag-vibrate ang aking telepono.
Ang stock ay umabot sa isa pang record high. Umamin si Katrina sa lahat ng kaso at opisyal na ang pagre-retiro ni Papa. Ngunit hindi iyon ang mga mensaheng mahalaga. Ang pinakamahalaga ay mula sa Quantum Lab. Clinical trials. Aprobado na. Handa na ang mga unang pasyente. Magliligtas tayo ng mga buhay. Ngumiti ako. Iniisip ang mga salita ng aking lolo. Ang mga tahimik ang gumagawa ng mga revolusyon. At ang aking revolusyon ay nagsisimula pa lamang